Iniulat na nangako umano ang mga sundalo ng Philippine Marines na nakaistasyon sa Ayungin Shoal na poprotektahan nila at ipagtatanggol ang BRP Sierra Madre laban sa anumang pinaplanong pagsalakay ng People's Liberation Army. Sinabi ng Philippine Marines na handa nilang ibuwis ang kanilang buhay, maprotektahan lang ang BRP Sierra Madre mula sa mga mananakop at binigyang diin na hindi sila papayag na basta-basta nalang agawin ng Chinese military ang nasabing grounded na Navy ship. Matatandaan na hinimok ng isang Chinese general si President Xi Jinping na persahang agawin ang Ayungin Shoal mula sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagsasagawa ng isang malakas na pag-atake sa lugar. Sinabi ng Minister of National Defense ng China na hindi dapat matakot at magdalawang isip si President Xi Jinping na magsagawa ng agresibong aksyon dahil napapanahon na upang kunin ng China ang mga teritoryong inagaw ng ibang bansa mula sa kanila. Iniulat ito matapos nagkasundo ang Pilipinas at Estados Unidos na doblehin ang bilateral coordination ng dalawang bansa kasunod ng kamakailang insidente ng banggaan na kinasasangkutan ng mga barko ng Pilipinas sa China sa West Philippine Sea. Sa isang joint statement, sinabi ni Philippine Defense Chief Gilbert Teodoro at ng kanyang US counterpart na tinalakay nila sa telepono ang mapanganib at iligal na aksyon ng mga Chinese vessel noong nakarang buwan na humantong sa isang banggaan. Binanggit din umano ng dalawang kalihim na saklaw ng Mutual Defense Treaty ang mga public vessel, aircraft at armed forces ng dalawang bansa, pati na ang Coast Guard saan man sa Pasipiko at sa South China Sea. Idinagdag ng dalawang kalihim na committed sila na doblehin ang kanilang pagsisikap na palakasin ang bilateral coordination, interoperability at suporta sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Nangako rin sina Teodoro na dagdagan pa ang saklaw ng kanilang pakikipag-ugnayan habang pinuri ng dalawang kalihim ang military cooperation ng dalawang bansa dahil sa matagumpay na ginawang Joint Maritime Patrol sa West Philippine Sea noong nakarang buwan. Ang pag-uusap sa telepono ay ginawa ilang araw matapos ideklara ni American President ng defense commitment ng Estados Unidos sa Pilipinas ay parang isang ironclad. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na sinabi umano ng Foreign Minister ng China na si Wang Yi na dapat umanong alisin ng Philippine government ang mga sundalo nito na nakaistasyon sa Pag-asa Island at sa iba pang bahagi ng South China Sea. Sinabi ni Wang Yi na wala umanong karapatan ang Philippine government na mag-deploy ng mga sundalo sa loob ng teritoryo ng China sa South China Sea at iginit niya na iligal sa ilalim ng kanilang batas ang presensya ng mga Philippine troops sa lugar. Sinabi rin ng Chinese Foreign Minister na patuloy silang magpapadala ng mga sundalo sa pamamagitan ng kanilang Coast Guard at Navy malapit sa mga teritoryong inagaw umano ng Pilipinas upang igit ang kanilang soberanya sa South China Sea. Nagbanta din umano si Wang Yi na handa ang People's Liberation Army na protektahan at depensahan ang kanilang teritoryo laban sa mga mananakop at hindi sila magdadalawang isip na gumamit ng dahas kung kinakailangan. Iniulat ito matapos binalaan ng China ang Pilipinas laban sa mga ginagawa umunong provokasyon nito sa isang atol sa South China Sea na kung saan sinabi nito na mga naturang aksyon ay isang paglabag sa territorial sovereignty ng Beijing lalong-lalo na sa international na batas.
Sinabi ng Foreign Ministry ng China sa isang pahayag na ang teritoryo ng Pilipinas ay tinukoy na isang serye ng mga international na kasunduan at ang Rena Reef ay hindi kailanman naging bahagi ng teritoryo na nasabing bansa. Sa nakalipas na mga buwan, ang Pilipinas ay nagpadala ng mga supply para sa mga tropa nito na nakatalaga sa isang World War II era na Navy ship sa Second Tama Shoal na nag-udyok naman sa Chinese Coast Guard na paulit-ulit na mag-deploy ng mga vessel para harangan ang mga ginagawang resupply mission. Inaangkin ng China ang soberanya ng halos buong South China Sea gamit ang sinasabi nitong 9-dash line map na kung saan sinakop ng komunistang bansa ang mga exclusive economic zone ng Vietnam, Pilipinas, Malaysia, Brunei at Indonesia. Sinabi ng Permanent Court of Arbitration sa naging desisyon nito noong 2016 ng 9-dash line map ng China ay walang legal na batayan at ang Ayungin Shoal na kung saan tinawag ng China bilang Rena Reef ay bahagi ng EEZ ng Pilipinas. Ngunit iginiit pa rin ng Chinese Foreign Ministry ng Pilipinas ay wala umanong karapatan para i-claim ang soberanya sa Rena Reef sa kadahilanan na malapit lang ito sa teritoryo ng bansa.